Hallelujah. Amen, amen, amen. God is good all the time. Praise the Lord. At tayo ay narito pa rin para sumamba. At kahit nasa langit na tayo, okay pa rin. Mas okay na tayo sasamba. Glory to God. Ating basahin ang awit 24. Doon na tayo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari si Yahweh, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ni Yahweh, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Diyos na si Yahweh, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya, si Yahweh, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Praise the name of the Lord. Hallelujah to the King of Kings, to the Lord of Lords. Glory, glory to God. Hari ng bagyo, hari ng tawag dyan, hari ng lahat ng sansinukob, lahat ng nilikha, lahat ng bagay na nakikita, hindi nakikita, siya nga ang lumikha. Parang lumalabo ang aking mata. Ibig sabihin ba, tumataas ang aking BP? 160 kasi ang BP ko ngayon eh. Over 100. Kaya parang lumabo yung mata ko. Okay? Anyway, God is good. So tayo patuloy na sumamba sa Kanya. Tayo muna ay manalangin. Ama, ihanda mo ang bawat isa, ang bawat puso, ang bawat kaluluwa, ang bawat isip. Pakalinisin niyo nga kami, Panginoon. Nakapagsinungaling man kami sa inyo, sa iba, hindi kami makapagsinungaling sa inyo. At magkasala kami, Panginoon, hindi ito malilingid sa inyo, Panginoon. Kaya sa dugo ni Kristo kami lumalapit sa inyo, Ama naming Diyos na si Yahweh. Kami po ay luluhod, kami po ay sasamba, yuyukod, kami po ay magtatas sa inyong pangalan. Ikaw na si Yahweh na lubhang umibig sa amin ng tapat. At ikaw, Panginoong Jesus, na siyang nagdala sa amin sa pag-ibig ng Diyos. Sambahin, sambahin, sambahin ka. O Panginoong Diyos, sambahin ka, Panginoong Jesus. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, aming Diyos. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sa iyo, ang aming dakilang pagsamba, pagtaas ng iyong pangalan, pagdakila, paglilingkod at pagyukod sa inyo lahat, Ama namin Diyos. Sa pangalan ni Jesus, nawa kami matagpuan niyo, Panginoon, na nalinis na ng iyong banal na dugo, banal na salita, at banal na espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Tunay nga kay buti ng Diyos para sa lahat. Hallelujah. Ay, ito, araw ng linggo, binigyan niya tayo ng kalakasan para tayo sama-sama sa ating pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Tayo umawit
sa oras na to. Tayo patuloy na tumamba, patuloy nating katagpuin ng ating Panginoon. Patuloy na naway pa. Bawat isa ay mapuspos ng kanyang banal na espiritu, ng kanyang presensya, bawat isa sa atin, sa ating pagsamba at pagpupuri na to. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Lumalapit kami sa inyo, Panginoon, ngayong umagang to, Lord. Hallelujah. Puro lahat, Come into His presence again. Joyful. Hallelujah. Praise the Lord. We come unto you, Lord. Hallelujah. Come into His presence with thanksgiving in your heart and give Him praise. Give Him praise. Come into His presence with thanksgiving in your heart and Lord is ways. Lord is ways. Give glory and honor and praise unto His name. Jesus, the name of God. Recording in progress. Giving in your heart and give Him praise. Give Him praise. Come into His presence with thanksgiving in your heart. The Lord is ways. Lord is ways. Give glory and honor and praise unto His name. Jesus, the name of God. Give glory and praise to His name. Jesus, the name of God. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Glory in glory, reign in splendor. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Glory in glory, reign in splendor. Great and mighty is He. Let us live His name on high. Celebrate His praise. For He has redeemed our lives. He reigns on high. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Glory in glory, reign in splendor. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Glory in glory, reign in splendor. Great and mighty is He. Let us live His name on high. Celebrate His name. For He has redeemed our lives. He reigns on high. Great and mighty is He. Hallelujah. Great and mighty is He. Glory in glory, reign in His splendor. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Glory in glory, reign in His splendor. Great and mighty is, great and mighty is, great and mighty is He. Mighty is our God. Mighty is our King. Mighty is our Lord. Glory to our God. Glory to our King. Glory to our Lord. Roll Hallelujah. His praise,
Mighty Savior, mighty Savior, mighty Savior, Lord, glory to our God, glory to our King, glory to our Lord, roll of everything, roll of everything, roll of everything. Praise the name of the Lord. You're the Lord of everything. Kayo nga po, God, hallelujah, hari ng lahat, Panginoon. Purihin ka nga po, Diyos. Kayo ang may gawa ng lahat ng ito, Panginoon. Hallelujah. Na aming Lord, hallelujah, tinatamasa, Lord, sa araw, Lord, araw-araw. Salamat. Hallelujah, you're a great God. You're a great and mighty God. Hallelujah. Purihin ka nga po, Diyos. Salamat po, God. Kay buti niyo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus, who's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. Yes, Lord, hallelujah. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praise unto his name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. Was worthy of glory and worthy of honor and worthy of power. His name is exalted. Hallelujah. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory, honor, and praise unto his name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. Was worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. No other name but the name of Jesus. Yes, Lord. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. Was worthy of glory
and worthy of honor, and worthy of power, and yes, Lord. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me, yes, Lord. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you me to supply all my. You are more than enough, more than enough, more than enough for me. Yes, Lord, Jehovah Jireh, hallelujah. Jehovah Jireh, my provider, yes, Lord, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Yes, Lord. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my. You are more than enough, more than enough, more than enough for me. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You are more than enough, more than enough, more than enough for me. Jehovah Shammah, me to supply all my. You are more than enough, more than enough, more than enough for me. Jehovah Shammah, yes, Lord, you are me to supply all my. You are more than enough, more than enough, more than enough for me. You are more than enough. You are more than enough, more than enough, more than enough for me. You are more than enough, more than enough, more than enough for me. Hallelujah. You are more than enough. Oh, yes, Lord. Thank you, Father God. Our Jehovah Jireh, our Jehovah Rapha. Oh, yes, Lord. Thank you, Father God.
You are with us, O Lord. Hallelujah. Sa magang ito, Panginoon. Hallelujah. You are with us, O Lord. Hallelujah. Our Jehovah Shammah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, O Lord. Salamat, Panginoon. You're more than enough, O Lord. Sa bawat isa sa amin, Panginoon. Mga nanay, tatay, O Lord. Maging mga estudyante, Panginoon. Lahat, Lord. Hallelujah. Salamat, O Lord. Hallelujah. Nasalamat. Hindi ka nagkukulang, O God. Sa kabila ng maraming pangyayari, Panginoon, purihin ka nga po, Diyos. Nasa kontrolado niyo ang lahat, Panginoon. You are a great God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord. Hallelujah. Tunay nga po. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. No other name, Lord, but your name, Jesus, God. Our Jesus, our Savior. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat, O Lord. Sa buhay na to, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Lord, na sa tuwing umaga kami nagising, Panginoon. Salamat, O Lord, sa bawat araw na buhay, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob saan. Kalakasan, Panginoon. Kagalingan, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Lord. Purihin ka nga po, Diyos. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. We worship you. We worship you, Lord. Hallelujah. We honor you, Lord. We give you glory. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Give you glory, Lord. Hallelujah. Honor and praises, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat nga po, God. Salamat, O God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Salamat po. Glory to God. Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat lang ko kay Lord dahil sa biyaya niya hindi tayo inabot pag yun, no? Kaya laking pasalamat natin sa umagang ito dahil siya ating purihin, siya ating sambahin, siya ating itaas sa ating buhay. Mayroon lang ako memory verse doon sa natuklasan ko doon sa Marcos 13:33. Sabi niyo, mag-ingat kayo sa mga bagay na hindi pa natin nalaman dahil ang oras ng pagdating naman ng Panginoon hindi natin alam. Mayroon lang ako siniraan doon sa nabahaan nga, Piswang Quito, Piswang Kiwan, dulo ng San Isidro, saka dito sa may shortcut.
Mga pasahero po namin yun. Sabi niya, mabuti kayo kuya, hindi kayo nabahaan ng ano. Sabi ko, ate, lahat ng bagay ay pinaghahanda tayo ng Diyos. Sabi ko sa kanya, huwag kayo mawala sa panalangin palagi. Palagi kayo manalangin. Sabi ko sa kanya. Kasi ang panalangin, isang pader natin yun. Na ating sandalan. Dumating mga problema sa buhay natin, pagsubok, at least mayroon tayo sinasanggalan. Sabi ko sa kanya. Kasi na bahay niya na ubos, ang nakuha lang nila planggana, pati kaldero, pero yung plato banig na pati ano, natira na lang haligi. Siguro sa palagi ko lang, ito siguro mga professional squatter na ano, nandun sa tabi ng ano, dahil hindi naman sila makabalik dahil may mga pangalan na sila. Hindi ko rin sinabi yung ganun, pero sa akin lang isip yun, mga professional squatter. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos na sabi wag, ano, yun lang ang ano ko sa inyo na palagi po kayo manalangin, sabi ko sa kanila. Kasi sabi doon sa verse 32, na mag-ingat kayo, maghanda kayo dahil ang oras o araw ng pagdating pa hindi natin alam. Kahit nga ang mga anghel sa langit, hindi alam. Pati ang anak, hindi rin alam. Ang nakakalam lang po dyan, ang ating Diyos na makapangyarihan. Sabi ko sa kanila. Kaya kung mayroon tayo sinasanggalan, ang una kasi yan, panalangin. Kung tustusin, magsisi, ganun. Kasi na sa ilalim tayo sa mundong ito na pagkakasala natin lahat eh. Halos nga si mapaiyak eh. Kaya tuloy, napalibre ko tuloy si pamasahe. pa, pati rin ako napapaluwa eh. Sabi ko sa kanila, sige, libre na po yan. Ang hirap naman kasi sa mga pangyayari na hindi natin nalalaman. Ano. Sabi ko, kami natin dumaranas din sa mga problema pagsubok. Pero mo, tatlong, unang biyahe, libre. Pangalawang biyahe, libre din. Pangatlong biyahe, ano, senior, imbis na 70 ang singil ko sa kanya, ginawa ko lang 30. Kasi inaawa naman din ako. Di bali ako mawalan basta katoon. Hindi na paayak lang ako sa kalagayan nila. Mahirap. Ako tuloy na tamaan. Sabi ko, salamat po. Salamat sa Diyos. At least nakatulong ako. Kahit sa maliit ang bagay, nakatulong ako. Thank you, Lord. Maraming salamat. Purihin ng Diyos. Na-touch siya, kaya siya parang ano lang yun, sa pelikula, yung sa TV na ano. Pag iniyakan siya, iiyak siya na iyak. Tapos siyempre, o sige, libre na. At least, alam natin na mayroon tayong puso ng Panginoon. Kaya natatouch tayo pagka na imbis naawa, imbis na nakakapaghanap buhay, naawa at tumutulong. Anyway, God is good. Sa iyo ang blessing, no? Sapagkat ikaw ay tumulong kahit sa konting paraan. No po? Kita nga natin sa mga artista nga, di ba? Naglilikom sila ng pera nila para itulong din. Okay, so meron pa bang gustong pasalamat sa Panginoon bago tayo tumuloy sa ating mga okay, teka lang. Yan po, habang nag-aayos po si Tita Lab. So, ayun, gusto ko lang din pong mag-thank you kasi safe yung pamilya sa nakaraang bagyo. Tsaka
sa Gift of Life. Saka, ano po, kaka-hire ko lang po kasi nung July 1. So, yan. Thank you po kasi trabaho na rin ako. Kasi nga, nawalan din ng project si Daddy. So, thank you po kay Lord for provision talaga. So, yun lang po. Sabi nga nila, pag magpe-pray ka, kailangan may gawa. Yun lang po. Thank you. Amen. Praise the Lord. Mahirap po kasi yung nung nakaraang bagyo na naman ay nakaranas na naman tayo ng dilubyo na di inaasahan. At yun nga, pasalamat pa rin tayo dahil nagpo-protect ang Lord sa atin. Nakikita niyo yung commercial ng family na bago mag-pray, bago man kumain, mag-pray. Bago umalis ng bahay, mag-pray. So, nagtuturo ng values ang GMA 7, kaya praise the Lord, hallelujah. Glory to God. Kaya pag-pray lang natin din yung ating media, ang FB, magamit lahat yan sa Panginoon, sa paglago ng bawat mga ng lahat tao sa pananampalataya, no? At magamit sa glory, para sa glory ni Lord. Ako nung nakaraang linggo ay nag-training ulit kami, pero sa Tayabas kami pumunta. Doon kami nag-training. Tapos after training, umalis naman kagad kami. Umuwi naman kagad kami ng Friday. Thursday, Friday kami doon. At umuwi kami kagad ng Friday ng 1:30. Pero dumating kami sa office ng 5:30 dahil na traffic na bandang hapon. So anyway, kailangan pa rin umuwi. So umuwi tayo. At dahil nagmamadali na tayo at medyo siksikan po talaga, siksikan ng ayun po, ay sumabit po. May nasabitan akong kotse. Yun, medyo nagastusan tayo ng konti. Pero alam naman natin na God is good. Mabuti yun lang, ganun lang ang nangyari. Actually, pagkatapos nga namin mag-uusap at tumabi kami, yun naman bus tsaka taxi nagsabitan. Ang daming sabitan kasi nga nagigit-gitan nga kami. At saka ako, papunta rin ako ng kanan. Ginigit-git ko siya. Di ko na namalayan na natumbok ko na pala yung tagiliran niya. So, yun. Sabi niya, nag-usap na lang kami. Sabi niya, kaya sabi ko, sir, pasensya na. Usap na lang tayo. Tapos yun, padala ko na lang sa GCash yung trouble. Yun. Napag-usapan namin kung magkano. Nakakatuwa pa doon, ako nang mayabang, nagpresyo. Tapos sabi niya, para hindi na, pero kinakalabit ako ng kaibigan ko, yung kasama ko sa office. Sabi niya, ano ka ba? Pumayag na nga sa ganung presyo. Hindi, siyempre, nag-ano tayo tayo, siyempre, papakumbaba tayo. Dinoble ko yung price. Kaya sabi niya, sige, para ano na lang, ma'am. Tatawad na lang. Siya pa yung tumawad. Pamaligtad. Ako ang mataas, siya yung tumawad. So, nagtawad siya ng 1K. So, God is good. Medyo nakainom siya. Amoy na amoy alak siya. Kaya siguro ayaw niya Sabi ko, sige sir, picture-picture tayo. Tapos magpaano tayo sa police report para kung siguro naman. Kasi nakita ko, bagong-bago din coach niya. Siguro naman, merong insurance yan. Pero ayaw niya pala magpa-report ng ganon. Kasi nung maamoy ko siya, medyo amoy alak siya. Kasi baka ma-question pa siya ng police. Driving with under the influence of alcohol. Ano yun? Criminal case din yun. Anyway, God is good. Praise the Lord. Kaya kawawa din yung ating mga kapatid nandyan sa mabababang lugar na binabaha talaga. Dami na naman nabaha sa
sa Espanya, Quezon City, Marikina, Burgos, yan. Sabi nga nila, doon kami sa Laguna, papunta kami Tayabas, Quezon. Wala nang baha at wala na rin masyadong ulan, hangin na lang. Kaya hindi na kami masyado naapektuhan. Pero, yun naman na nangyari sa akin. Anyway, God is good, no? God is good. Kasi kung matindi yung salpok, mahirap, lalo pa, lalo pang mahirap magbayaran. So, buti ganun lang. At tinulungan din, inabutan din ako ng aking kasakay. Okay, so handa na po ba tayo sa ating pag-aaral? Ang ating pong pag-aaral ngayon ay sa Kings na, no? First and Second Kings. Doon sa First and Second Samuel, ang bida doon ay si Samuel at si David. Ngayon dito sa First and Second Kings, ang bida po ay si Solomon at hindi na po si Samuel, kundi si Elijah na, no? Andiyan ang transition kung mababasa na, kung babasahin nyo. At yun ang First King, si Solomon at si Elijah. Sa Second Kings ay si Elisha na ang bida. Ang favorite ko pong propeta ay si Elisha. Mas favorite ko siya kaysa kay Elijah kasi unang-una kapangalan ko, di ba? Elizabeth Elisha. Yan. Kaya po, diyan sa favorite kong pangalan na yan, diyan named after yung ating apu-apuhan na si Aizen, Elisha Aizen. So, purihin ng Panginoon. Buksan nga natin yung ating Bible sa First Kings 1. Yan. So, tumanda na si David, no? At nung tumanda na si David, ay siyempre, kailangan na siyang palitan. Retired. Sige po, hanap tayo ng Tagalog. Hanap tayong Tagalog. Nagloko yung Tagalog ko dito eh. Yan. So, sa chapter 1, First Kings na unang hari, unang mga hari, sa verse 28. Actually, hindi si Solomon ang panganay na anak ni David, di ba? Kaya dapat talaga ang panganay ang pinapasahan ng corona. No? Pero dito, iba yung nangyari at iba yung kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, sinabi ni Haring David, sabihan mo si Bathsheba na pumunta rito. Kaya pumunta si Bathsheba sa hari. Pagkatapos sumumpa si Haring David, sumusumpa ako sa buhay na Panginoon na nagligtas sa akin sa lahat ng kapahamakan, natutuparin ko ngayon ang pangako ko sa iyo sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na si Solomon na ating anak ang siyang papalit sa akin bilang hari. Yeah. Praise the Lord. Sumukod agad si Bathsheba bilang paggalang at sinabi, mabuhay kayo magpakailanman, mahal na Haring David. Sinabi ni Haring David, papuntahin dito ang paring si Sadok, ang propetang si Nathan at si Benaya na anak ni Jehoiada. Kaya pumunta sila sa hari at sinabi ng hari sa kanila, pasakayin mo ang anak kong si Solomon sa aking mola at sabihin, at dalhin ninyo siya sa Gihon kasama ang aking mga pinuno. Pagdating ninyo doon kay Sadok at Nathan, pahiran ninyo ng langis ang ulo ni Solomon para ipakita na siya ang pinili kong maging hari ng Israel. Pagkatapos, patunogin ninyo ang trumpeta at isigaw, mabuhay si Haring Solomon. Pagkatapos, samahan niyo siya pabalik dito. Uupo siya sa aking trono at papalit sa akin bilang hari. Siya ang pinili ko na mamamahala sa buong Israel at
Huda. Tayo'y manalangin. Ama, salamat po sa aming patuloy na pagtingin at paghahanap at pagkilala kay Jesus sa lahat ng bahagi at sa lahat ng libro at sa lahat ng aklat ng Biblia ay makita namin siya. Ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na tunay na anointed o tunay na Kristo, tunay na pinahira ng langis ng higit sa lahat ng mga hari. Ang hari magpakailanman na si Jesus. Sa Kanya ang aming papuri at pagsamba. Sa pangalan niya, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. So pagkatapos si David na nasa puso ng Diyos, sabi niya, dahil nasa puso kita, dahil gustong-gusto ko ang paghahari mo, gusto kita bilang anak at lingkod ko, sa trono mo hindi mawawalan ng uupo. Wow. So, ibig sabihin, yung dynasty nila, yung pagiging hari nila, tuloy-tuloy po yun. Nung mahati po, yung kingdom ng Israel, naging Israel at Judah. Yung Northern Kingdom, Israel ang tawag. Yung Southern Kingdom, isang bayan lang yun. Isang bahagi sa 12. At kasama yung bunso, si Benjamin. Sa kanya, ang panangalan ng bayan na yon ay Huda o Kingdom, Judah. So, sa 12 na yon, yung 10 Northern Kingdom, yung dalawa, si Judah at si Benjamin, Southern Kingdom. Bakit nahati? Panahon ni Solomon, ang bayan na iyon. Bago pa yon masabi, alam na shaky na yung kingdom. Bakit? Kasi nagkasala si David. No? At pero yung pangako niya, hindi mo awalan ng tatao diyan sa trono mo. So hindi mo mapapalitan. So nung magkaroon ng hatian dahil din sa kasalanan ni Solomon, nagkaroon na ng rebellion. Nagkampihan doon. Kumampi dito. Naghati sa dalawa. Yung 10 tribes, sa Northern Kingdom ang tawag Israel. Sa Southern tribe, ang tawag Judah. Nagtataka ako, buhay pa dito si David sa pagkakasulat ng hari, ng unang hari. Alam na niya, ba't binabanggit na niya na ikaw ang magiging hari ng Israel at Huda? Ba't dalawa na kagad? Dapat isa lang, Israel lang. No? So parang sinasabi niya, prophetic, no? Parang sinasabi niya, mahahati eh. Pero sa iyo, wala pang hati. Buo pa ang Israel at Huda. Israel pa siya. Pero pagkatapos mo, yung anak niya na si Rehoboam ay nagkaroon ng revolt. Ano yung revolt? Yung revolution. Lumaban sa magitan ng pangalan niya ay Jeroboam. Pareho eh. Isang Rehoboam, yun yung kalahi ni David. Yung Jeroboam, iba yung lahi na yun. Mamaya makita natin yun. So nagkaroon ng hati. Grabe, no? So makikita natin talaga yung paghahari o yung pagpapala ng Israel o pagpapala ng Diyos sa Israel ay nakasalalay sa pagsuway at pagsunod ng kanilang hari at ng bayan. Nakasalalay po. Yung pagpapala ng Diyos sa bayan, pagpapala ng Diyos sa pamilya, pagpapala ng Diyos sa komunidad. Alam niyo po, nasa leader at nasa mamamayan. Siguro naman yung binasa natin kanina, no? Na yung hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yun ang pinagpapala ng Panginoon. Wala. Nandito pa tayo sa bayan, sa bansa na hanggang ngayon ay mas marami pa ang sumasamba sa ipinorma na sexy, hindi, pinorma na maganda. Di ba? Okay, so kita natin yan sa unang hari, yung key verses niyan is 9. Although gusto ko lang kasi sabi ko nga sa inyo, bukod sa tinitignan natin na kung sino si Jesus sa mga libro na ito, inaano din natin, tinatakil din natin yung konting summary. So yung 1 Kings, ang key verse niyan ay nasa 9
chapter, ano, 9, 1 Kings chapter 9. So, kung titingnan natin dito, sa chapter 9, yan, verse 4 and 5. Sabi dito, ito yung pinaka ano. At ikaw, sabi dito, yun ang pinaka key verse. At ikaw, kung mamumuhay kang tapat at matuwid sa aking harapan, katulad ng iyong ama na si David, ang sinasabihan nito, no? Ang Diyos, si Solomon. Tama ba? Ah, at kung gagawin mo ang lahat ng ipinapagawa ko sa iyo at tutuparin ang aking mga tuntunin at mga utos, paghahariin ko sa Israel ang iyong mga angkan magpakailanman. Ipinangako ko ito sa iyong ama na si David nang sabihin ko sa kanya, lagi magmumula sa angkan mo ang maghahari sa Israel. Pero nakita natin yung promise ni Lord conditional. Conditional. Kung, anong kondisyon? Kung mamumuhay kang tapat at matuwid sa aking harapan. So, nakita natin na nagkaroon ng kaguluhan. Sabi ko nga doon sa Israel, 9 dynasty, 9 na lahi ang naghari doon. Bagamat sa Huda, isang lahi lang, lahi ni David. So, mapapansin din natin na kaya nagkagulo ang Israel. Hanggang ngayon po ay magulo. Okay, puntahan na tayo doon sa Jesus, sa picture ni Jesus. Sino ang type ni Jesus diyan? Ang katipo ni Jesus diyan si Solomon. Si Solomon ay siya ay naglalarawan kay Kristo sa kanyang karunungan. Yan. Pero dahil ang totoong karunungan naman ay si Jesus. Amen ba? Si Jesus ang karunungan ng Diyos. 1 Corinthians 1:30-31, but by His doing, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption. So that just as it is written, let him who boasts, boast in the Lord. Yung mga magyabang sa gawa ng Diyos. Okay lang yan. Huwag lang yung saya sa pogi mo, kaya mo, gusto mo, makukuha mo. Huwag mo ipagyabang yan. Ipagyabang mo ang gawa ng Diyos, ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Magtagalog tayo na Bibel. Sa 1 Corinthians. Anong version? 130. Chapter 130. Yan. Sabi sa Tagalog, dahil sa Kanya, no, sa Diyos, tayo'y na kay Kristo Jesus. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. No, in Him, no, we have this knowledge and wisdom. Sa Proverbs po, pag sinabing wisdom, yun po talaga mismo, si Jesus ang type nun. Ibig sabihin, ang tipo nun, ang nilalarawan nun sa Proverbs. No? Pero, dinidescribe siya nun na babae, her, yung kanyang pronouns. Pronoun. Pronoun. Yung pronoun niya, madalas her o she, yung wisdom. Pero sa New Testament, ang wisdom o ang karunungan ay si Jesus. Alam niyo po, napakahalaga po ng karunungan. Iba po yung talino sa karunungan. Yung matalino po, bukis yun. Kung ano yung minemorize niya, yun lang ang alam niya. Hindi umaandar yung bakit, reasoning ability niya. Pag naman. Yun daw ang tawag nila doon, matalinong bobo.
Actually, madaming kwento niyan. Sabi nga nung nagkikwento sa akin, yung kapatid niya na yon, yun ang pinakamatalino sa kanila. Ngayon, yun ang parang pinakatanga. Pero yun daw nung klase, graduate ng college yun, lahat, nasa top siya lagi, siya pinakamatalino. Tapos nagkaroon ng nervous breakdown, parang natanga na, no? Kasi weak siya emotionally. Alam niyo po yung EQ at saka IQ? Yan. Dapat dalawa yan. Emotional quotient saka intelligence quotient. Pero pagka wala kang IQ, kahit na-memorize mo na lahat ng batas, hindi mo alam paano i-apply. Napansin ko yan. Kaya nga dapat na kay Kristo ang tao. Next. James 1:5-8. But if any of you lacks wisdom, let him ask of God. Lord, di ko alam ang gagawin ko, Panginoon. Sa Kanya tayo lalapit. Lord, ano na ba ang gagawin ko? Ano ba ang ibig mong sabihin? Ba't nangyayari sa buhay ko na ito? Alam niyo po, ang Kristiyano, lahat ng nangyayari dyan ay inaalaw ng Lord. At meron siyang tinuturo. Kaya pwede mo siyang tanungin, Lord, ano ba ibig sabihin nito? Ano ba, bakit ba? May kasalanan po ba ako? May pagkukulang po ba ako? Nalilimutan ko po ba kayo? Humihiwalay po ba ako? Alam niyo po, nung bago ako ma-born again, namatay, na-stroke yung mother ko. Sabi ko, Lord, pwede ba? Huwag niyo muna siyang kunin. Grabe yung iyak ko po noon. Grabe panalangin ko. Yun lang, iisa lang. Huwag mo muna siyang kunin dahil nga, noong time na yun, ako 20 years old pa lang ako. O magte-20. Magte-20 pa lang nga ata ako noong time na yun. Tapos, kinuha siya. So, nung kinuha siya, nag-isip ako. Kumatok siguro sa akin si Lord. Hindi, wala nagturo sa akin. Sabi niya, nag-isip ako, Lord, ang layo ko pala sa inyo. Doon ko naisip, doon ako nagkaroon ng fear. Ay, ang layo ko pala sa Diyos. Di niya marinig ang panalangin ko. Kahit nahagulgul at iyak ako, never niya narinig. Kaya doon ako nagsimulang, nag-start, bumalik sa church o mag-search ng truth. Lahat po ng fellowship, ay uso pa naman no, ng mga charismatic nung time na yon. Lahat po ng fellowship. At lahat din ng mga nagtuturo na iba't ibang relihiyon. Nakarinig ako sa iglesia, nakarinig ako sa Jehovah's Witness, at sa Catholic, talamak naman. Pumupunta rin ako sa Catholic. Lahat yan, tinitignan ko. Hanggang sa bumalik ako sa Bible. Tapos sa isip ko, ba't nga ba ako maglagalag pa? Bumalik ako sa church namin, sa St. John Methodist Church. Sa St. John. At doon na ako nagtalaga ng buhay ko. Nag-surrender ako. Actually, hindi sa church eh. Nangyari na pagkatapos na, nakapag-camp na rin ako noon, ng mga youth camp. Narinig ko na dapat ang isang tao nagtatalaga ng buhay, nagko-commit ng buhay niya kay Jesus. Hanggang isang linggo, isang araw ng linggo, hindi ako nagsimba. Pero sabi ko, anong nangyayari sa akin? Parang hindi ako mapakali. Nagkaroon ako ng conviction. Tapos umiyak sa Panginoon. Tapos nung pagbuklat ko ng Bible, actually it is a Baptist Bible, yung Baptist Bible. Ibig sabihin, New King James, at doon sa bandang huli, How to be a Christian. Nung makita ko yun, sabi ko, Lord, di pa pala talaga ako Kristiyano. Nagsusuko ako ngayon ng buhay ko sa inyo para maging totoong Kristiyano. Hingi akong tawad nandun, hingi kang tawad, tumanggap ka sa Panginoon, tumalikod ka sa kasalanan yun. And that's it. Yun yung time na born again ako. And thank you, God. Hello? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya yung wisdom na yon, galing yung kay Lord. Galing yung kay Lord. John 14:26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you. Siya yung magtuturo. Di ba napag-aralan natin yan? Ang Holy Spirit. Siya din ang wisdom. Isa siya sa nagko-connect sa wisdom ng Jesus. At sabi, 1 John 2:27, as for you, the anointing which you received from Him abides in you. And you have no need for anyone to teach you. But as His anointing teaches you about all things.
1 John 2:27. Kaya tayo, naiintindihan natin ang salita ng Diyos. Hello? Dahil sa Holy Spirit. Bakit ang tao, hindi lahat ng tao nakakaintindi ng salita ng Diyos, kahit yung lawyer pa. Sabi niya sa akin ng aking dating boss ng legal namin noon. Talaga? Sabi niya, tuturo ka ng Bible. Ako nagtuturo din eh. Sabi niya, intindihan mo ba lahat dyan? Basically, sir, naintindihan ko naman po. Hindi ko masyado maintindihan talaga kahit nagtuturo daw siya. Kasi iba yung religion niya. Minsan na-challenge ko pa yung isang division chief doon kasi ano siya eh. Nag-guro din siya, parang pastor din siya ng Jehovah's Witness. No? Sabi ko, sir, di ba sabi sa Bible, hindi tayo dapat manumpa? O bakit nanunumpa tayo sa Panatang Makabayan? Sabi niya, oo nga, no? At saka kayo, sir, di ba pagka tinawag kayo sa court, nanunumpa kayo, wala kayong sasalitain o sasabihin, kundi katotohanan at pawang katotohanan lamang. Sabi niya, oo nga, no? Nag-isip. Ako, sir, kasi yung panunumpa ay masama kung hindi mo tutuparin. Pero sa pangalan ng Diyos, at tutuparin mo, okay lang manumpa. Bago ka ikasal, nanunumpa ka, di ba? Tinatanggap mo ba ang babang ito? Pangit man o hindi? Maganda man o sexy? Hindi. Sasabihin mo ang vow mo na yan sa harapan ng Diyos. Opo, tinatanggap ko po. Yan, di ba? Sabi niya, sa hirap at ginhawa, sa payat o taba. Ibig sabihin, vow. No? Alam natin yun. Ba't natin naintindihan yun? Because of Jesus, the wisdom. Because of the Holy Spirit, the giver of wisdom. Yan yung nagpapa-effect ng wisdom. Si Jesus ang wisdom, ang Holy Spirit ang nagpapa-effect ng wisdom. Nangungusap siya. He will teach us. He will teach us. Nangungusap siya. Alam natin pwedeng gawin. Okay. Si Solomon. Ano pa si Solomon? Kilala sa glory, wealth, and honor. Grabe yung yaman at kapangyarihan at kaluwalhatian ni Solomon. Basahin natin sa 1 Kings 10. Grabe yung ano natin dito. Yung kanyang kasikatan, kapugian. Kala ko kakapala ng mukha, kakapal pala ng buhok. Ba't pinaparinggan mo ko, Noya? Sabi dito, nang marinig ng reyna ng Sheba ang pagiging tanyag ni Solomon na nakapagbigay ng karangalan sa Panginoon, pumunta siya kay Solomon para subukin ang karunungan nito sa pamamagitan ng mahihirap na tanong. Grabe, tinest pa niya talaga. Dumating siya sa Jerusalem, nakasama ang marami niyang tauhan at may dala siyang mga kamelyo na kargado ng mga regalo, ng mga pampalasa, napakaraming ginto, mamahaling mga bato. Nang makita niya si Solomon, itinanong niya rito ang lahat ng gusto niyang itanong. Sumagot si Solomon. Sinagot ni Solomon ang lahat ng tanong niya at walang anumang bagay ang hindi niya na ipaliwanag sa kanya. Grabe, di ba? Wow. Sagot lahat. Nang mapatunayan ng reyna ng Sheba ang karunungan ni Solomon at nang makita niya ang ganda ng palasyo na ipinatayo nito, hindi siya makapaniwala. Ganon din nang makita niya ang pagkain sa mesa ng hari, ang pamamahala ng kanyang mga opisyal, ang paglilingkod ng mga utusan na may magagandang uniforme, ang mga tagasilbi ng kanyang inumin at mga handog na sinusunog na inialay nito sa templo ng Panginoon. Sinabi niya sa hari, totoo nga ang nabalitaan ko sa aking bansa tungkol sa inyong mga gawa at karunungan. Yung mga bata, magbasa ng Bible para hindi maantok. At medyo madagdagan ng karunungan yung mga otak. Hindi ako naniwala hanggang sa pumunta ako rito at nakita ko mismo ang totoo. Wala sa kalahati ng nabalitaan ko tungkol sa inyo ang nakita ko. Wala sa kalahati? Kalain mo yun?
Ang karunungan at kayamanan nyo ay higit pa kaysa sa narinig ko. Napakapalad ng inyong mga tauhan, napakapalad ng inyong mga opisyal na naglilingkod sa inyo dahil palagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon na inyong Diyos na natutuwa sa inyo at naglagay sa inyo sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari para mamuno kayo ng buong katarungan at katwiran. Binigyan niya ang hari ng 5 toneladang ginto. Grabe, gaano kadami yung 5 toneladang ginto. Maraming sangkap at mga mamahaling bato. Hindi na mapapantayan ang dami ng sangkap na ibinigay ng reyna ng Sheba kay Haring Solomon. Sinigok ako sa dami ng yaman. Kita niyo yung glory ni Solomon? Pero sabi ni Jesus, yung glory ni Solomon, kapantay, mas higit pa daw yung ganda ng bulaklak na nabubulok. Kasi sabi niya, hindi dinamitan ng Diyos yung mga bulaklak ng damo na yan. Na katulad ng dinamitan ng Diyos yung mga bulaklak ng damo na yan. Higit pa sa pagpaparamit niya kay Solomon. Grabe, di ba? Wow. Praise the name of the Lord. Hallelujah. At ano pa yung sabi niya? Meron pa siyang sinabi na i-compare niya sa ng Panginoon. Yung ng Solomon, no? Sa kasikatan. Kaya his fame, glory, wealth, and honor foreshadow Christ in his kingdom. Parang si Jesus, pero higit pa si Jesus. Hello? His rulership brings knowledge. Yan. Hindi lang karunungan, kaalaman din. Knowledge, peace, and worship. Yan. Dahil nga, pinaganda niya yung worship temple. Si Jesus, sabi niya, ay titibagin ko yan. Tibagin ko lang yan di ba? Wala yan. Ha? Hindi mo ba alam kung ilang taon binilt yan? Oo, titibagin ko yan sa 3 araw, babangon yan. Yung pala, sabi niya yung katawan niya. 3 araw. Because ang temple para sa kanya, yung katawan natin, buhay natin, at katawan natin. Yan ang templo ng Diyos. Walang makapag-create ng tao, ang Diyos lang. Di ba? Hanggang ngayon, nag-iisip ang tao na pwede i-clone ang Diyos, ang tao, hanggang ngayon nag-iisip siya na i-clone ng tao. Kasi nakakapag-clone siya ng animals. Pero ang tao, mako-clone ba? Kasi meron niyang espiritu at kaluluwa na sa Diyos lang nanggagaling. Praise the Lord. Kasi ang Diyos lang yung hiningahan, ang tao lang ang hiningahan ng Diyos. Yung ba mga hayop, hiningahan niya? Hindi niya hiningahan yan. Basta lang nabuhay yan. Kaya pag namatay yan, wala na rin siya, non-existent. Extinct. Pero ang tao, pag namatay, may kaluluwa. Kasi hiningahan siya ng Diyos. Babalik ka sa akin o punta ka sa impyerno? Balik ka sa akin o sa impyerno? Hindi kasi hindi na-extinct ang kaluluwa ng tao Mas gusto mo pa siguro ma-extinct para wala lang, Parang wala lang. Sabi dito, however, compared to Solomon, Jesus is much greater than Solomon. Tingnan natin sa Matthew 12:42. Matthew 12:42. Okay. Matthew 12. Kaya nga sabi ko, magbasa kayo ng Bible. Hindi na nga kayo nagbabasa sa bahay, hindi pa kayo nagbabasa sa church. 42. Sabi ito, maging ang reyna ng timog ay tatayo rin, yun, Sheba, at kukondinahin ang henerasyong ito, sapagkat nanggaling pa siya sa napakalayong lugar para makinig sa karunungan ni Solomon.
At ngayon, narito ang higit pa kay Solomon, pero ayaw ninyong makinig sa kanya. Grabe, di ba? Sabi si Jesus nagsasabi. Hmm? Ito. Oh. Ikaw. Sabi sa Matthew 12:42, di ba? Maging ang reyna ng timog ay tatayo rin at kokondinahin ng henerasyong ito. Sapagkat nanggaling pa siya sa napakalayong lugar para makinig lang sa karunungan ni Solomon. At ngayon narito ang higit pa kay Solomon, pero ayaw ninyong makinig sa kanya. Di ba? Praise the name of the Lord. So, ang susunod po na bida dyan sa 1 Kings ay si Elijah. Si Elijah po ay nakilalang man of faith. Kaya sabi niya, nanalangin siya, wag umulan, di umulan. Di ba sabi sa James, nanalangin siya ulit, na umulan, umulan. Yun ang ating isa sa mga narinig natin. Pero sa istorya na Elijah, may konteksto yun. Talagang niloob ng Diyos na wag paulanin dahil nga sa katigasan ng ulo ng hari doon. At nung sabi niya, sige, paulanin ko na. Ay, paulanin na daw ni Lord. Ang ginawa ni Elijah, nanalangin siya. At sa kanyang pananalangin, 7 beses siyang tumuwad bago siya makakita ng gasuntok na ulap. Nagmihihimala siya. Siya ang tipo o larawan, mas larawan niya si John the Baptist. Yan sa New Testament. No? Pero larawan din siya ni Jesus sa prophetic ministry and miraculous works. Dahil si John, hindi naman yun naghihimala. Nangangaral lang siya ng pagsisisi sa kasalanan at paghanda sa pagdating ng Panginoon. Kaya mas ikinumpare siya kay Elijah, si John the Baptist. Pero can be compared also with Jesus sa prophetic, along with the prophetic ministry. Kasi si Jesus, di ba, nagsasabi kung ano mangyayari sa tao, sa mga kausap niya. Nagpo-prophetic ministry siya. At mangangaral siya. Ang prophetic ministry is preaching the word of God. And miraculous works. Yan. Kasi nga, naghihimala din to si Elijah. Ginagamit din to sa Elijah kasi man of faith nga siya. Bukod kay Abraham, na ama ng pananampalataya o the father of faith, no? Si Elijah is also a man of faith. Miraculous works illustrates aspects of the life of Christ. At yung sa 2 Kings, ang 2 Kings ay si Elisha na. Yan. Ang bida, yung sumunod kay Elijah, si Elisha. At alam natin ang tanda at ang markings na ni Elisha, ang pinaka significant or yung most memorable tungkol kay Elisha, ayun nung humingi si Elisha kay Elijah ng double portion ng anointing. Kaya kakaiba yung mga himala ni Elisha kasi humingi siya kay Elijah ng double portion of anointing. Ganda. Kaya paborito ko siya. Mas favorite ko siya kaysa kay Elijah. Nung nagtataga sila ng puno, yung ulo ng axe o ng palakol, di ba? Tumapon doon sa malalim na tubig. Sabi niya, Lord, sabi nung kanyang servant, hiram ko lang po yun. Ha? Sige, kumuha ng stick. Nung hinalukay, lumutang yung bakal, di ba? Kakatawa, di ba? Ang saya-saya. Isa yun sa mga paborito kong miracles. Si Elisha. No? Kaya mas palagay ko, sabi ko nga ay mas katipo niya, mas nilalarawan niya si Jesus. Kasi yung mga kakaibang himala, 'di ba si Jesus, yung bulag sabi niya, gusto kong makakita. Ganun ba? Dumura sa putik, 'di ba yung kakaibang ginawa ni Jesus? Dumura sa putik,
Tapos ginawang paste. Tapos nilagay sa mata. Tapos sige, hugas ka na doon sa 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 pool of Bethesda ba yun? Siloam. Nung maghugas siya ng ganon, nakakita na siya. Nabulag siya since birth. Bulag since birth. Nakakita. O magic daw. Miracle. Nanonood ako ng ng Vikings. Yung isang tao doon, nung muntik na siya mamatay, may nagbigay sa kanya, sa vision niya, may nagbigay na bata ng cross. Kasi hindi siya Kristiyano eh. Ano siya, taga Greenland kung tawagin. Tapos may Greenland, mayroon taga Vikings, may Vikings, taga Northern yata yun. Tapos yung England, Christian. Pero Catholic, Christian. Kaya sabi nung Vikings, di naman kayo pinoprotektahan ng Diyos nyo. Kita yung pinagtataga namin kayo, patay kayo lahat. Sabi niya doon sa pare, ginuha niya. Kasi meron siyang pare na hindi pinatay, siya. Ginawa siyang alipin. Ganon. Pero ito naman sa kabilang, yung Vikings, may Valhalla. Yun yung sinasabi niya. Sabi niya, meron nangyari sa akin. Sabi niya, hindi ko alam kung ano yun. Pero may nagbigay sa akin ito. Cross nga eh. Cross. Tapos tinignan niya. Sabi niya, hindi kakaiba yung nangyari sa iyo. Sa mga Kristiyano, si Viking siya na natuto na nga siya dun sa servant niya na pari. Sa mga Kristiyano, ang tawag diyan miracle. Himala. Grabe, no? Milagro. So, kay Elisha, generally, he lives apart from, si Elijah, lagi siyang secluded. Lagi siya nagtatago, lagi siya, no? Katulad ni John the Baptist, hindi siya nakikihalo-bilo. No? Ano siya, lagi siya nasa ilang. Tapos bumaba sa ilang mga ngaral, magbabautismo. Ito si Elisha, nakikihalo-bilo. Katulad siya ni Jesus. Nakikihalo-bilo sa lahat ng tao. Makasalanan man tignan o hindi. Makasalanan man sa tingin ng mga Hudyo o hindi. Si Jesus, nakikihalubilo siya. Yan nga sabi, Elijah generally lives apart from the people. He stresses ang pinaninindigan niya at lagi niyang pinagdidiinan ay yung batas, kautusan ng law. Alam niyo naman yung Torah, no? Law, judgment at paghuhusga ng Diyos at pagsisisi sa kasalanan. Repentance. Law, judgment, and repentance. Samantalang si Elisha na namumuhay na kasama ng karamihan, ang ine-emphasize niya ay grace, life, and hope. Familiar? Familiar? Kanino makatatagpuan? Ang biyaya o buhay at pag-asa? Amen. Jesus. Jesus. Ano pa yung kantang meron sigaw ng Jesus? Jesus. John 1:16-17, for of His fullness we have all received, and grace upon grace. For the law was given through Moses, grace and truth were realized through Jesus Christ. John 1:16-17. John 1:4-5. In Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. 1 Timothy 1:1. Paul, an apostle of Christ Jesus, according to the commandment of God and our Savior, and of Jesus Christ, who is our hope. Siya na ating pag-asa. 1 Timothy 1:1. Si Jesus yun, di ba? Kaya yun, mas ka-picture niya si Elisha. Si Jesus, mas ka-picture niya si Elisha kasi ang emphasis niya ng teaching niya ay grace, life, and hope. Yan. Galing
Thank you, Bena. Woo! Praise the Lord. Hindi inaantok. And siyempre, sa Titus 2, 13, 14, yun pala. Daya ka pala, nakikita mo pala. Nababasa. Okay. Titus 2, 13, 14, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for himself a people for his own possession, zealous for good deeds. Ay, kulang yung ano. Diba? Looking for the blessed hope. Yun pala yun. And the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Praise the Lord. So, sa palagay niyo po ba, may taong walang pag-asa? Kung meron pong taong walang pag-asa, abutan nyo ng pag-asa. May taong walang kabuhay-buhay, pakilala mo si Jesus. Walang nangangailangan ng husto, mag-share ka ng kahit anong meron ka para malaman niya na merong biyaya, merong pagpapala, may buhay at may pag-asa sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Tayo manalangin. Ama, pagka dumadaan po sa kahirapan, dumadaan sa dilubyo o dinadaanan kami ng bagyo, panalangin ko na matandaan lang ng aming mga kapatid na ito na kaming lahat, Ama, na iyong mga anak ay matandaan na wala kaming gagawin kundi tumingala, tumingin sa inyo, tumingin at umabot kay Jesus na iyong pinagkaloob para maging aming biyaya, buhay at pag-asa. Sa buhay na ito, Panginoon, nasa iyo lang ang liwanag. Sambahin at purihin ka, Panginoon. Abutin niyo nga po ang mga na bagyo, na apektuhan ng lubos, nawala ng gamit. Lord, sabi nga, gamit lang yan. Mapapalitan yan. Pero ang buhay, ikaw lang ang makapagbigay. Kaya salamat. At meron pa rin buhay, O Diyos, na pwedeng i-cherish. Merong buhay pa rin, Panginoon, na pwedeng i-enjoy. Nakasama ka. Thank you for everything. We give you glory. Thank you for your word. Thank you for the riches of your word, Father in heaven. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga. Purihin Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Tayo manalangin sa ating pagbibigay. Handa natin sarili sa ating mga kaloob sa Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na binigyan niyo kami buhay na kaya-aya, buhay na walang hanggang, buhay na may pag-asa alang-alang sa inyo. Maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Lord. Maraming salamat na sa oras na ito, inahanda namin ang sarili para sa aming mga pag-ayos, pagbibigay sa inyo, Panginoon. Maraming salamat na patuloy namin ito ginagampanan para sa iyo, Panginoon. Mapangiti ka, mapasaya ka, Panginoon, sa aming ginagawa maliit man o malaki, Panginoon. At least ang puso namin ay hawak mo na sa iyo, Panginoon kami, Panginoon. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Maraming salamat. Tanggapin mo ang mapuri, pagsamat, pasasalamat sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen. Hallelujah.
Okay? Kayo po ba ay nakapaghanda sa inyong pagbibigay ng ikapo at handog at mission offering? Ayan, may mission offering tayo. Nagbigay din si Miriam. Praise the Lord. At saka may regular tayo ngayon na nagbibigay sa mission offering. Ating kapatid na nasa Dubai. At hallelujah. Glory to God. At naway tayo na pagpala na kung sa tingin natin bumabagyo, mayroon pong, sabi nga, mayroong araw na nanatiling sumisikat doon sa likod ng madilim na ulap. Praise the Lord. So, tayo ngayon ay manalangin na sa pastoral prayer. Meron po ba kayong gustong ipanalangin, mga kapatid? Ha? Ang pasok natin ay August 5. Kayo ba ay bukas 5 pa? Nag-announce. Bukas na daw. Tutuloy na. O sige. Ingatan ng mga estudyante natin. Nawa ay wag 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 magloko ang ating mga estudyante. At siyempre provision sa magitan ng mga nanay, mga tatay, etc. etc. At saka magtiyaga mag-aral kasi pag nakatapos kayo mag-aral, merong kayong mapapala na magandang pagpapala. Praise the Lord. So tayo manalangin, Ama namin Diyos, purihin, sambahin ka, Ama. Salamat pinaalala niyo sa amin. Meron kaming biyaya, meron kaming buhay na maganda. Sabi nga, hindi lang basta buhay na walang hanggan o buhay, kundi buhay na masagana at kasiyasiya. Naggaling kay Jesus na aming Panginoon. At ganon din, siya ang laging pag-asa namin. Siya ang aming kinakapitan ng aming pag-asa. Na totoo, na balang araw matutupad lahat ng pinangako niya. At higit sa lahat, Lord, ang kanyang pagbabalik bilang paghahari sa mundo na ito at pagsama niya sa amin. Pagkatapos noon ay pagsama niya sa mga anak niya sa kanyang kaharian sa kabila. Thank you and we praise you. Panalangin namin yung mga naapektuhan ng baha, panalangin namin maabot sila ng mga relief goods, maabot sila ng tulong, maabot sila ng mga anong tawag dito, yung pagliligtas sa kanila, o Diyos, pag-rescue, Panginoon, ng mga aming rescuers, lahat, Panginoon, ay mapuntahan sa buong bayan ng Pilipinas, mapuntahan ng mga sangay ng gobyerno, NGOs, mga local governments, at lahat ng mga tutulong, lahat ng kailangan, Panginoon, na umabot. Oh, bless nyo ang Pilipinas, Panginoon, nawa magkaroon ng kamalayan at kaunawaan, kaliwanagan. O Diyos, na mayroong isang Diyos na hindi nakikita, makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at lupa at lahat ng bagay. Ikaw yon, Ama naming Yahweh. Nawa ay suminag ka sa aming mga mukha, sa aming mga buhay, sa buhay ng mga anak mo, Panginoon. Magliwanag ka, Ama. Hallelujah, hallelujah. Thank you for everything. Thank you for helping our families. At yung mga estudyante, tulungan nyo, i-bless nyo, Panginoon. Glory to God, i-bless nyo lahat, Panginoon, ang pangailangan ng iyong mga anak. Sambahin ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, hallelujah. At sa dakila at makapangyarihang basbas ng ating Diyos na buhay. Lord, Father in heaven, narito kami sa inyong harapan. Salamat po. Walang malilihim sa inyo. Kung anong kailangan namin, ay nabigay nyo na sa amin. Kasama ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Aming kapayapaan, pag-asa, biyaya at buhay. At sa banal na Espiritu na naghahatid ng lahat ng yan. Kahit nga ng kanyang kaisipan at puso at karunungan, kaalaman sa amin buhay. At nagbibigay sa amin ng kalakasan, kapangyarihan, makapamuhay ng ayon at kaaya-aya sa inyong harapan. Salamat po. Pinagpala nyo kami ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And syempre po ay documentation picture.